created the Inmates Advisory Council. And then I was the first sergeant of the trustee police force, meaning ako daw naglalagay ng mga gwardyang bilanggo sa perimeter ng Muntinlupa National Prison. I was ready to escape. The central task of any revolutionary in prison is to return to the struggle. I wanted very much to escape and return. Much more and more because Jose Maria Sison, Bernardo Buscaino, Victor Corpus were already captured and they were in prison. Therefore, if I could escape from Muntinlupa, I would be the chairman of the Communist Party of the Philippines. While I had some differences with Roma with regards to the conduct of the Philippine Revolution, hindi ko na isa katuparan sapagkat hindi ako nakatakas ng tulong. I-report, meron nag-report sa akin. Kay Juan Ponce Enrile. Buhay pa siya ngayon. Ngayon, binartolina ako. Alam niyo yung Bartolina, yung maliit ang kulungan, pamparusa sa mga bilanggo. At mula sa madilim na Bartolina, narinig ko yung John 50 na yun, kinook ni Bishop Alminario, Ed. That I am divine under the branches. And then, isang phrase lang ang tumimo sa aking isip at nagbago sa aking ang aking paniniwala, ang aking pananampalataya. Apart from me, you can do nothing for me. Ano, sabi ko, siguro nga, mayroong isang kapangyarihan na talagang. So, nanumbalik sa aking kalooban nung gabi niyo ang aking pananampalataya bilang pananampalataya ko sa kay Hesus Kristo bilang isang Diyos at tagapagligtas. The following day, Marcos was announcing over television that he is hereby releasing from prison the former founding General Secretary of the Communist Party of the Philippines and the former National Chairman of the Kabataang Mga Bayan. Ito na kaya ang mga maliliit o malalaking mga milagro na darating sa akin sa buhay. Nung marilis ako sa kulungan, unexpectedly, here comes Commander Bilo Rodolfo Posadas, who was the interim national chairman of the CPP and the Kanilo, bumalik ka na sa Committee Central sa amin. Tarudi, sabi ko, ipagpatuloy lang. There was a change of mind and change of heart, sabi ko. Ikaw lang mamahala sa CPP, NPA. Ang payo ko lamang sa iyo, Kako, katulad ng Presidente ng Pilipinas, yung chairmanship at saka yung pagiging Commander-in-Chief of the New People's Army ay pakisin mo na. Para wala ng mga paksyon-paksyon. Then he followed my advice. And his decade of being the chairman and Commander-in-Chief of the New People's Army was one of the most memorable in the sense na nagkaroon ng expansion talaga ang New People's Army at saka lumakas talaga ang CPP. Pero ako naman, my feet brought me to Malacanang of all people, pupunta pa kay Marcos. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pati dialogue ko, parang hindi sa akin eh. Walk in ako kay Marcos. Tinanggap naman niya ako nung tininan ko sa relo ko, may 2 oras na kami nag-uusap.
Marcos, I thought, was a brilliant lawyer, no doubt, but I didn't realize he was well-read in Marxism, Leninism, Maoism, and other things. So, bagong pagtingin sa kanya. Pero, arrogante yung approach ko sa kanya. Pinanggap niya ako sa Malacanang, walang appointment. Sabi ko sa kanya, Mr. President, you will never defeat the New People's Army. Why? Because the fighters of the New People's Army know what they are living for, fighting for, and dying for. Your soldiers are only fighting, living, fighting, and dying for their salaries and their allowances and their benefits, etc., etc. Secondly, Mr. President, you cannot kill an ideology, you cannot destroy an ideology by means of arms. You can only surpass an ideology with another superior ideology. What do you propose? Mr. President, let's teach the soldiers and the police, and as well as the government functionaries, the Filipino ideology. Ano sasabihin niya sa akin? You start tomorrow. Parang akong dilong-talinog na. First and foremost, sir, we have to have some sort of a Bible. Okay. Okay, you consult with Adrian Cristobal and Blas Oble, the two foremost speechwriters of President Marcos. We came out with a book, The Filipino Ideology. Then I will just briefly tell you the contents of that book. Primero, ang title ng libro, Towards a Filipino Ideology. No, it's got to be definitive. The Filipino ideology. No ifs and no buts about an ideology. So, para akong hilong-talino, nagkaroon ako ng mga former rebels at nakabuo naman ako ng mga teams na lecture sa lahat ng mga kampo ng mga sundalo at sa lahat ng mga kampo ng mga polis. And this lasted only almost 5 years. And I was surprised even of the results of this exercise. Bigla na lamang naglitawan ng mga gringo na sa reform the AOT movement. Si Colonel Kabawatan, si Rolando Abadilla. They became advocates of the Filipino ideology. The most brutal among them, like even Colonel Aguinaldo, who was torturing political prisoners. Puro ano ito, notorious sa pag-torture ng mga political prisoners. Hindi kayo maniniwala that they were the first converts of the Filipino ideology. Then General Sumel led the soldiers of the Filipino people. And of course, hindi na nakarating kanina, magsasalita si General Diosdado Valeroso. Was the founder of the YOU, the Young Officers Union. And, of course, Ariel Carabin, the medal running for the Senate. Yung katibutan, si General, the Colonel Ariel Carabin. Marines yan. Sinabi niya sa akin na gusto rin niya sumama sa atin dito si Colonel Ariel Carabin at saka si General Diosdado Valeroso at si Colonel Abraham Purganan. These were all the products of an ideology. In other words, even die-hard anti-communist soldiers were not impervious to
through ideological remolding to the fundamental values of the Filipino ideology. So ang dulo nito, ang dulo ng exercise nito ay a series of coup d'etats. From 1986, 1987, 1988, hanggang 1989, the biggest and the strongest military force ever assembled in the history of our country. Tried to seize the government by force from Korea King. In fact, they were so God save the Queen. Killer instinct. Kasi hinihintay pa niyong mag-surrender si Cory. Hanggang si Cory nakatawag kay Bush. And then, the inevitable happened. The American intervention into our right to self-determination. Pinagbubomba ng pinaka-latest jets nila ng araw. 1989 po, F-Phantom jets. Pinagbubomba ang mga tora-tora ng YOU, ng RAM, at saka ng SFP. So again, Catholicism, Communism, and then Philippinism. Pero, nung magkita-kita kami after the 1989 coup, kung tayo kaya ang mawak sa gobyerno, mapapatino kaya natin ang gobyerno. Nakakapagduga rin kung ayaw mawak sa gobyerno. So, I continued the search for an ideology until I met the group of Bishop Jeanette Avalos and Bishop Ed Alminario. Doon namin tinayon Mamlaka. And it has already gained an organizational form, which is the National United Front for the Kingdom of God and Philippinism. Nasa dulo ang Philippinismo. Noong nagkukudeta ang mga sundalo, Philippinismo ang kanilang sinisigaw. Pero ngayon, kailangan natin ang Diyos sa ating pagbabago sa ating Amen, amen. Kaya yun po ang mensahe ko sa 60 taon ng aking paglalakbay. My ideological journey from Catholicism to Philippinism, and Communism, and then to Philippinism per se, o lantay na Pilippinismo, and then to this United Front for the Kingdom of God and Philippinism. Nandito po ako ngayon. I am an advocate for God, the supremacy of God in Philippinism. So in order to transform our society, so, hanggang ko na lang po ang aking istorya. Kaya marami pong gusto kong marinig na magsasalita dito. At kung meron din kayong mga katanungan tungkol sa aking dating kahayag, it was a personal experience about ideology. And what I mean is that it is a problem to establish the most appropriate, the most, sa mas maganda sa Tagalog, tugma, angkop, na ideology na siyang mag-i-inspire, na siyang mag-organisa at mag-mobilisa ng sambayanang Pilipino tungo sa isang layunin o isang common vision for all of us Filipinos. Because an ideology, mabilisan ito, consists of 4 elements. Number 1, a commitment to a set of, to a hierarchy of values, from the supreme values, fundamental values,
secondary values and tertiary values. There's a hierarchy of values. Secondly, there is a vision of an alternative future for our society. Third, there should be a unanimity on the part of our people for a theory of Philippine society. It means that we should be united in perceiving and in teaching our history to the future generations of Filipinos. Maging sa kasaysayan natin, hindi tayo nagkakaisa kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan na sinulat sa ating kasaysayan. A theory of history. A theory of society. The historical development of Philippine society must be accurately and sincerely propagated, inculcated, and internalized. And the fourth is a program of action na halos lahat ang pinag-usapan natin kanina. Yung program of action na yan, ibig sabihin, the correct strategies and tactics of the Philippine Revolution for it to triumph at maging isang tunay na katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat po, Nilo Tayag, Bishop Nilo Tayag. Muli po, palakpakan po natin si Bishop Nilo Tayag. Bishop Nilo, para sa kaalaman ng lahat, isa po siya na tumulong mahulma yung aming maraming panalo sa kalsada. Isa po siya sa naging pundasyon namin. Yung kanyang wisdom, yung kanyang value, yung kanyang history. Ako na po magsasabi, Bishop Nilo, walang maglalakas loob na magtanong sa inyo. Maraming salamat. Marami mo lang kasang loob dito. Ito lang po yung panahon dito. Yung pinagkakalan, yung sinasabi ko ni Bishop Tayag, kailangan natin ang elemento ng pananampalataya. Kaya kung saan po ba natin malalaman yung pananampalataya natin? Karamihan sa atin nagsisimba. Umatin tayo ng mga church services. Alam po ba natin yung laman ng Biblia? Dahil nandito po. Kanina, pinag-usapan namin kanina. Sino sa inyo? Isa lang po ha, isa lang. Kasi kabahan ka na. Isa lang po. May, alam ba, madami ilan sa atin ang nakakaalam na isang commandment sa Biblia na mayroong pangako. Alam po nito ano yun? Honor thy father and thy mother so that you will live a long life. Pagdating sa Efeso, hindi lang long life, kundi hindi ko alam kung masagana o maayos na pamumuhay. So ibig sabihin dito, kung yung mga ganung mga basic hindi natin alam, paano natin may transmit ito sa isang secular government? Kaya po, siguro, ang panukala ko, kung sino dito yung mga nasa ecclesiastical group, sa churches, basahin niyo po yung Biblia na gusto, at yun po ang ituho, at hindi lang po yung misa na parang nagbibigay ka lang komunyon, nagbibigay ka lang ito, but we neglect the word of God to teach to our members. Yan po yung nakikita ko na pan natin dyan. Kasi simba ka ng simba, mamaya wala din, mandadaya ka din. Kasi hindi mo naman ito. O, magsisinungaling ka sa kote. Nandudulahan mo, Leviticus 19. At ang nakalagay din po, Leviticus 26, ang nakalagay doon, kung kayo, sabi niya, kung susunod ka sa aking mga utos, pagpapalain kita. Kung hindi ka susunod,
may sumpa. At least na, alam natin yun. Pag nalalaman natin yan, at tayo papasok ngayon sa isang government position, baka sakaling gumanda yung natin. Kaya ko po nasasabi ito, galing din po ako sa gobyerno. At ako po ay naging, sige, sabihin ko na galing po ako sa PhilHealth, naging head ako ng operations sa naging regional head ako. Tanungin po ninyo. Madami nagsasabi na, pag nagsasabi, sir, ang ganda-ganda na ginagawa ninyo. Alam mo, sabi ko, hindi po. Kaya po lang maganda yung ginagawa ko. Dahil natatakot ako na hindi gawin ito because of the word of God. Yan ang po. Thank you po. Thank you very much po. Hindi po, Bishop Nico Tayag, maraming salamat po. At mukhang tama po si Captain Galeros din. Wala nakangas magtanong. Meron po bang magtatanong kay Bishop? Ito po yung tanong, ha? Ay, please be reminded po na andyan po yung ating mic is for questions po. Ano po? Just be a gentle reminder po. This is a gentle reminder. Question po, sabi nga po ni Captain Valeros kanina, 1 minuto sa problem, 3 minuto sa solusyon. Di ba? Russia na po, maybe retired. Just a rejoinder with the good bishop. Naalala ko dito sa cellphone natin, may nag-recommend na payag pa kayo na turuan yung Biblia sa eskwelahan. Ang answer ko is, turuan natin sila on Judaism, turuan natin sila ng Christianity, at turuan natin sila ng Islam. Bahala na sila mag-decide. From there, we can be successful. That's all. Thank you, sir. The National United Front for the Kingdom of God respects all religions and churches and all the religious establishments and organizations. There are no efforts on our part to interfere in the internal conditions or the internal affairs of the religions that exist in Philippine society today. The differences in the belief system and faiths in our society has militated against the forging of national unity in our country. That's why we need to unite both in the faith in the kingdom of God, simple, and then of course in Philippinism. Babalik lang tayo sa simpleng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa kalikasan. Kung ating pag-aaralang mabuti ang kartilya ni Gat Andres Bonifacio at ni Gat Emilio Jacinto, malalaman natin na sa unang numero pa lamang ng kartilya ni Bonifacio at Emilio Jacinto, ibigin mo ang Diyos sapagkat ito ang pinagbubukalan ng pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa bayan. Ganon din naman ang kartilya ni Emilio Jacinto. At ganon din naman ang kartilya ng dakilang Apolinario Mabini. Ang dekalago ni Apolinario Mabini. Maraming salamat po, Bishop. Question po. Yes po. Please. Magandang hapon po kay Kanilo Tayag. Ako po si Choy Alvarez. Presidente po ako ng Red Bear Social National Movement. Maganda yung tinalaga niya kanina. Kaya rin sa Pilipinismo. Ang tanong ko, ano po ba yung malinaw na plano o forma para sa alternatibo o alternative changes sa ating bansa? Ano? Forma, alternative.
sa ating bansa. Kanina, ang lecture ni Bispo Ed Alinario, it was the government of God and the governments of men. Pinatunayan niya na ang tunay ng gobyerno, ang unang nagtatag nito ay dinitibag ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, all the imperfect copies of government of God, Maganda yung concept na rin komunismo, katulad ng sosyalismo, katulad ng komunismo, katulad ng ibang voice of the people. ay Voice of the this is one. But anyway, The voice of the people. what is important is that there is, while we have imperfect government in this world, we are trying to approximate that we cannot equal the government that has been established by Hindi God. nakikinig ang Congress. Very importante. But, But voice of the people. kung ito ay ina-approximate natin, Sila nakikinig. ito lamang ang tanging paraan na maaalis natin ang corruption sa atin. Sapagkat ano ba ng mga batas na gagawin, ano ba ng mga measures na gagawin natin, hindi natin maalis ang graft and corruption sa ating government. Ito lamang, yung sinasabi namin, we should unite under a national united front for the kingdom of God and peace. Thank you very much po. Rehabilitated mo. Sige po. Sabi na ikaw, marami ka rin reform na ginawa sa iyo. Kasi tapo, ang sabi ni Magong sa amin. Magandang hapon kanino. Walang may order siya. Bilang miyembro po ng Filipinos in the former Soviet republics, so naniniwala po kami sa Pilipinismo na inyong sinusunod. Ang katanungan po ay bilang solusyon sa sitwasyon natin, ang ko pa po ba yung tinatawag nating parliamentary struggle? Yun lang po. Parliamentary struggle. In other words, when we say by all means possible, the capture, the seizure, hindi natin advisedly ginagamit ng word, to gain political power in order to use that political power or state power to transform society. Ang nangyayari yun, there is a contest among the different groups and political parties and dynastic families na isang grupo ng mga magnanakaw na galit sa mga kasalukuyang nagnanakaw. In other words, that is actually our image, the picture or description of Philippine government is that. It is a recudon of currently thieving and those who would like to do the thieving themselves in our government. Ganun ang paglalarawan. Paano mo maiaalis yun? Kaya, tama rin ang sinasabi mo. Baguhin muna natin ang ating mga sarili bago natin hangarin ang pagbabago ng ating lipunan. Kaya, gano'n ang ginagawa ng kaharian namin sa bawat isa sa atin. Baguhin ang sarili. Internal change in order to change Philippine society and change other people. Paki-cellphone ko lang. Thank you very much po. I'm very proud po, Koy Canelo. I just want to share lang this po, na alam na po natin na ang end ng race natin is mamamatay tayo. Lahat po tayo mamamatay. So, alam po natin, life is not a race. Kasi kung race po ito, pagalingan po tayo, walang mangyayari. Kung gusto po natin mauna doon, ay kayo na lang po. Kita nyo naman po, andyan pa, buhay na buhay at lumalaban. Si Bishop Nilo Tayag. Palapakan po naman natin. Okay po. Yung pong may question pa to pave way, pakisulat na lang po at
talagang baka po tayo abutin ng alas 12 dito, ay magpabayad pa tayo ng extra sa ating ano. Ano po? Pakilagay na lang. Sir, kanina po, naayos naman po natin yung question nyo, and please, tayo po ay naka-form, nakakaya din naman po kay Bishop. Attorney, let's all welcome Attorney Jigs Magpantay po as our next speaker. Okay na. Wala. Sulat na lang daw ang question. Wala, hindi tayo napagbigyan sa question. Ano ba tatanong mo? Kasi ang question ko, paano natin maayos yung mga nakanunungkulang politiko ngayon sa ngayon? Ipa-assassinate. Hindi naman, ganito kasi ang gusto kong maging sagot eh. Pwede bang maging sagot yung magkaroon tayo ng political academy? Kasi meron na tayong artista, meron na tayong newscaster, meron na tayong como sikat na iboboto ng taong bayan. Why not na magkaroon tayo ng eskwelahan na political academy, magtapos sila doon before sila mag-file ng candidacy sa COMELEC. So that is one of the requirements from the candidate, or to be able for them to qualify for candidacy as a vice president, president, all things. Like sabi nila. Ito pong inisyatiba na ito ay siguro sabihin natin ito po ang simula. Anyway, ganun eh. So anyway. Ang simula